Gemini, welcome to your monthly love reading. Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. This reading is for the month of March. For Gemini, Sun, Moon reading, love reading for the month of March. So, hindi lahat ng Gemini maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Gemini. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So, Gemini, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, especially your moon sign. So, let's start. Gemini, anong pwedeng mangyari for the month of March? Love reading for Gemini, sun, moon, rising, Venus. I'm going to do a Celtic cross spread, love spread for Gemini, sun, moon, rising, Venus. Okay, Gemini, in this present situation, I think merong nangyayaring gulo, away, arguments, napapagod ka na siguro sa situation, sa relationship na meron kayo ng person na to. Kasi itong fight na to, or arguments na to, or gulo na to is, sobrang na to siya, parang lagi na nangyayari, pabalik-balik na lang, or nakakapagod na. Dahil feeling ko sa mga nalalaman mo about your connection, nagkaroon ata sa'yo din ng clarity dito, na might be merong either third party involved dito, or marriage involved dito. So, takes what resonates. Kaya sa ngayon parang napagod ka na, and you just really wanted to step back. You just really wanted to what do you call this? To end the fight and just really walk away. So the challenge here is siguro kung paano siya magbago. Tuparin yung pangako niya, or matutupad niya pa yung pangako niya, or hindi. Because in the past, this person really wanted to move forward towards with you. Kumbaga, interesado talaga siya. And this person do love you, and willing siya to move forward towards with you in the distant past. So, might be in the distant past, itong person na to is hiwalay. Hiwalay siya to his or her past marriage. And siguro dito kayo nagkakilala, kaya nung time na yon, nagkaroon kayo ng relationship, na-attract kayo sa isa't isa, and nag-move forward siya towards with you, na-in-love kayo sa isa't isa. So parang nag-focus siya sa relationship ninyo. In the distant past pa lang, nagkaroon kayo ng conversation, and parang itatry natin, parang naglakas loob siya, might be to offer you, kasi hiwalay siya dati. Hiwalay talaga tong person na to. And feeling ko merong issue ata yung other person niya, kaya sila naghiwalay. So on this distant past or recent past, let's see about this. Hindi sila na nag-uusap nun eh. So, in this recent past, I can see here on your part, like, focus talaga itong person mo. Para sa'yo, okay? Para sa'yo yung relationship ninyo is parang go with the flow ka lang din. I think alam mo yung issue about this. Alam mo na meron siyang past. So, parang sa'yo, go with the flow ka lang din. Having a relationship with this person, but parang ando sa'yo na practical ka lang. Kumbaga, parang in-expect mo na pwedeng maghiwalay kayo because of merong ang past itong person na to. But you did love this person though. Minahal mo din tong person na to. And but you know na meron talaga siyang past.
na possible na isang araw pwede magkaroon sila ng communication nitong person na to, pwede magkaroon sila ng pagbabalikan ng person na to in the past, in the recent past. I think in the recent past, you expected and might be merong nangyaring parang nagkaroon talaga sila ng communication nitong past person niya. So, alam mo to. Feeling ko, nagkaroon sila ng communication with the past person because of sa bata ba, may anak ba sila, or kasi may marriage involved talaga dito sa part ng person mo. And baka meron silang family. So, parang nagkaroon ata sila dito ng communication about support, something ganyan. Siguro, I don't know if yun yung sinabi niya sa'yo. And parang ando sa point na lagi na kayo nagbabangayan, nag-aaway about this. Kasi feeling ko, iba yung nararamdaman mo. Kasi with this, with the high priestess, parang feeling mo there is something wrong na parang hindi lang to support ang meron dito. Baka nagbabalikan na sila kasi may mga pagbabago. Kasi may pangako kasi siya sa'yo before. May pangako siya sa'yo before na parang hindi niya natutupad. And you felt na maybe because of this, baka nag-uusap na silang dalawa nito, kaya hindi niya na natutupad to. So, kaya palagi kayo nag-aaway until sa nag-overthink ka na about this situation, na baka meron na sila, nagtatanong ka na sa kanya, yet hindi naman niya ganun ka, syempre, inaamin sa'yo. Let's see about this challenge. Okay. See? Kasi itong person na to kasi meron siyang responsibility in life. So, iniisip mo na baka ginagago ka niya, baka niloloko ka niya, binibetray ka lang niya, yung mga sinasabi niya sa iyo baka hindi totoo. Baka isang araw iiwan ka lang niya pag dumating na sa point na mabigat na yung problema na mga pinagdadaanan ninyo. Baka andun din sa point na magpaplano siya na iiwan ka. So, ito yung nagiging challenge sa'yo dito. Paano siya maging like responsible sa mga pangako niya sa'yo at tutuparin niya yon. Kung ito yung meron sa kanila, kung sakaling nagkabalikan silang dalawa. So, what is the best outcome here? I can see here na with the devil card, I think merong kailangan magkaroon ng pagbabago dito, transformation sa situation na to. Anyway, I can see signs here. I can see Pisces. I can see Virgo, Scorpio, Taurus, Capricorn, Libra, feeling ko Libra October, or I can see also here na Capricorn, Aquarius, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Anyway, let's see. I can see na yung best outcome dito is to have some transformation. From your person side. From your person side na if mahal ka talaga ng person na to, so kailangan niya talaga na maging firm sa desisyon niya na ikaw talaga yung pipiliin niya, na mag-focus siya sa'yo. Kung wala naman na talaga sila nitong person na to, kung nag-uusap na lang sila just because of might be children, kailangan ikaw na yung magiging priority dito. Like, kumbaga, hindi man sabihin na hindi na, kumbaga, nagsusupport naman siguro yung person mo about kung pagsusupport na lang din sa children, doon na lang. Kumbaga, hindi, kasi yung nararamdaman mo dito, may pagbabago. Yung nararamdaman mo dito, parang niloloko ka. So, may mga, syempre, ikaw nakakaalam no, na may mga pagbabago na nangyayari. And dito sa person na to, for the best outcome, kung mahal ka talaga niya, para hindi siya maipit sa sitwasyon, kailangan either sabihin niya yung totoo, magpakalalaki siya, magpakababae siya. Sabihin niya yung totoo dito na nagkabalikan na sila.
para magkaroon ng clarity na kung ano man yung kung nagkabalikan sila, and kung maghiwalay kayo, hindi yung tinatago niya sa'yo. Kasi parang yun na nga yung feeling mo dito na parang biglang may nagbago sa kanya. Feeling mo may panluloko na ginagawa na ikaw naman nakakaalam niyan, kukutuban ka talaga niya na something wrong, something is really wrong. So, yun yung best outcome na bigyan ng clarity para hindi maipit sa sitwasyon, especially on your person side. So, pwede itong vice versa, okay? So, cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Gemini. Anyway, in the immediate future kasi naman, malalaman din naman eh. Nakikita ko in the immediate future, either, kung hindi niya sasabihin sa'yo to ng early as possible, sa iba mo to maririnig, sa iba mo to malalaman, itong situation na to. This will be might be in the month of March or in the near future. May malalaman ka talaga about sa connection na meron sila. Na could be nagkakabalikan na sila at nagkakaayos. Inaayos na nila yung mga hindi nila pagkakaunawaan. Yung mga nasira sa kanilang dalawa. Baka may new beginning na nangyayari sa kanila. And baka sa iba mo pa malalaman. Then, aabot sa point na mas lalo lang na gugulo or lalaki yung pag-aaway ninyong dalawa or hindi nyo pagkakaunawaan. Kasi magkakaroon talaga dito ng clarity. Might be in the month of March or the near future. Kaya nga, this present situation, andun sa point na meron ka ng intuitions about this. Nag-aaway na kayo. Andito sa point na napapagod na. And I think you just really want some like clear clarity na galing from this person lang talaga. Ito na nangyayari sa inyo at this present situation. Kaya nga yung challenge na bakit hindi niya tinutupad yung pangako niya sa akin? Bakit walang nangyayari sa mga pangako niya sa akin? And meron kang feeling na baka nga na isang araw hiwalayan niya din ako. So, nandun ka sa point ngayon of gathering information, gathering truth, kasi napapagod ka na sa totoo lang. Even yung dito, yung factors that affecting the situation, yung nag-aantay ka kasi sa pangako niya. Kung kailan niya tutuparin yun, kung tutuparin pa ba niya yun, doon ka nag-hold on sa pangako niya. At napapagod ka na sa kakaantay sa pangako niya. Kaya nandito ka sa point of gathering the information talaga. Kumaga, you are trying to stalk, trying to know the truth, and dito kayo nag-aaway dalawa. Hindi kayo nagkakaunawaan dalawa dito na might be your person is not telling you still the truth here. Kaya nga yung best outcome dito is to tell na lang talaga yung katotohanan. So yung external influence dito is meron nga talaga mga bagay na hindi sinasabi. And let's see what is this. See? About that person, siguro yung person na yun, yung past niya, nagkakaayos na sila, and parang miso lang yung past niya this time, is, parang nagro-rule ulit pagdating sa kanilang dalawa. So, kaya nagiging imbalance yung connection. Kaya nga nakakaramdam ka na dito ng pagbabago sa kanya. Kasi siya, nagiging na din siya, parang nagkakaroon kayo ng on and off neto. Na, pag itong other person na to, sabihin na natin yung ex niya. Pag yung ex niya is like, siguro, hindi sila nagkakaunawaan at gusto magkaroon ng time lang sa kanilang dalawa. So, may mga kasinungalingan din siya about that ex, about you. So, binibigyan ng time yun. So, nagiging cold siya sa'yo. Nakakaramdam ka ng coldness from this person, ba't hindi siya sumasagot sa tawag, ba't hindi siya nagme-message, or sabihin natin, ba't hindi siya pumunta sa bahay kung sakali man hindi kayo LDR. So, nagtataka ka. Kaya na dito sa point na nag-aaway kayo, nagtatanong ka, nagkabalikan na ba kayo? Wala siyang sinasabi.
And kaya kasi ganun na eh, parang gusto siguro nung past na magkasama lang sila at anything na ganun, parang nakakaramdam na baka meron nga siyang iba. And siguro hindi niya din sinasabi dito, nagsisinungaling lang din siya dito. So, nagiging cold siya sa'yo. And yun yung napapansin mo kasi may pagbabago sa relationship ninyo. So, yun yung nagiging, yun yung external influences na nangyayari dito. So, what is your hopes and fear here? So, you are hoping that this person will going to think about his promise sa'yo. Ma-realize niya yung mga memories ninyong dalawa, happy memories, and maisip niya yung pangako niya sa'yo, natutuparin niya. But your fear here is baka nga nagkabalikan sila ng past niya. So, I can see here Aquarius, I can see Aries, Sagittarius, Leo, Gemini, Virgo. Wait lang. Ay. So, the final outcome here, etong person na to, majujuggle talaga to siya. Like, wala naman ako nakikitang hiwalayan kanya. So, there is a possibility na mag-i-stay siya sa'yo and majujuggle siya, ibig sabihin, minsan dito siya sa'yo, minsan doon siya sa isa. And siguro, ibabalance niya itong sitwasyon na to. Feeling ko lang, sabi ko nga in the near future, magkakaroon to ng clarity. May malalaman ka, either sa iba mo to malalaman about this, and ito yung magiging mabigat sa situation ninyo. Pero, wala pa din ako nakikita na bibitaw siya sa'yo. So, there is a possibility na mag-offer pa din siya sa'yo ng new beginning. Andyan pa rin, magkakaroon lang talaga ng imbalance yung connection ninyong dalawa ng person mo. And there is a possibility na sa'yo yung decision na if you wanted to cut off this connection, to end the cycle, to have a changes in your life kasi imbalance na, or hindi pa. Okay? Kasi itong person na to, mag-o-offer pa din to siya sa'yo ng new beginning, or mag-o-offer, nandyan pa din siya kung bakit hindi kanya hihiwalayan. The thing here is, kasi bakit hindi siya makapag-decide between you and the past person. So, hindi niya alam kung sino yung iiwan niya. Kanino siya mag-say, kanino siya mag-offer ng new beginning. So, mapapa-challenge talaga siya dito. Sino yung ipaglalaban niya? I can see here that in the near future, in the future, for the outcome of this, meron talagang kailangan na mag-decide to walk away. Kasi itong relationship na to, even if that person, your person, hindi man siya sabihin na bibitaw sa'yo, the thing here is, hindi din siya makakapili na kung ikaw ba yung pipiliin niya. Kasi in the future, feeling ko, ikaw na lang mismo yung give up dito. Dahil sa wala naman siyang pinipili eh. Malalaman mo din naman yung kakatotohanan dito. Maghihintay ka until sa parang feeling mo, kailangan na natin i-cut off itong connection na to. Kasi imbalance na, hindi na balance yung pagsasama natin, hindi na nagiging masaya. Sabihin na natin, tumatagal na lang kayo ng, minsan di kayo nagkakaunawaan until sa hindi mo na ma-appreciate yung connection na meron kayong dalawa. Because of your person, confused siya sa decision na gagawin niya. Confused siya sa mga pwedeng mangyari dito sa sitwasyon. Kasi, might be, mahal ka niya, of course, tapos ito past person niya, malay mo, married to sila, tapos sabihin na natin may family to sila. So, hindi siya makapag-decide, lalo na hindi niya pa sinabi sa'yo noon pa na may ganito na. Kasi, nakikita ko dito nga, na magsisinungaling talaga siya sa'yo dito. Sabi na natin, alam mo na nag-uusap kayong dalawa. Nag-uusap silang dalawa, pero hindi niya sinabi sa'yo yung katotohanan dito, which is,
kung ito nga yung best outcome dito na kung sinabi niya lang sa'yo or kung sasabihin niya sa'yo yung totoo, mag-open up siya sa'yo early pa lang as possible, makapag-decide ka na or makapag-decide kayo kung anong gagawin sa situation na to. Kaysa sa tatagal kung sakali man din niya gagawin sa'yo to. So, kayo pa din. So, sabihin na natin, okay, may feelings ka na, may intuitions ka na. Pero, hindi valid yun, kumbaga, kung hindi mo maririnig galing mismo sa kanya. So, hanggang sa may malalaman ka na sa iba, syempre, mahal mo yung tao. Kahit sino, kahit ako ba naman, mas papabor ako sa taong mahal ko. Mas makikinig ako sa kung anong sasabihin niyang totoo. Kahit sabihin na natin na may mga mag-a-advise sa'yo, may nakita ko si ganyan, pero hindi ka nang ganun na basta-basta na lang bumitaw. Diba? Sasabihin, dahil lang sasabihin ng iba, kung hindi galing mismo sa bibig ng person mo yung sinabi. So, in the near future, in this month of March, may malalaman kang katotohanan about them na nagkakabalikan na sila at dito kayo mag-umpisa na magkakaroon ng problema, you know. So, itong mga in the future na to, there is a possibility na hindi to mangyayari. Lalo na yung outcome, kung early as possible pa lang yung person mo, sasabihin niya na sa'yo yung totoo. In a nice way, you know. Ano man yung decision niya, ano man yung magiging pag-uusapan ninyong dalawa or as early as possible, maghiwalay na lang muna tayo, bigyan natin space yung isa't isa, tignan mo yung pagsasama ninyo, magkabalikan kayo, kung hindi na talaga carry, then nandito lang naman ako para. Parang mga ganong mga bagay, hindi nahantong sa point na itatago pa sa'yo, tapos yung cycle hindi ma-end dahil sa sabihin na natin na nagsisinungaling siya sa'yo, nagsisinungaling siya dito, dahil hindi niya alam kung kanino sino yung pipiliin niya, hanggang sa maglalalim na yung mga nararamdaman at yung mga hindi pagkakaunawaan. So, cross-watchers, okay? Listen to this kasi pwede to vice versa, pwede tong cross-watchers. So, if nasa situation kayo ng ganito, better ask your person as early as possible na kung makakausapin mo lang siya na ipaparamdam mo sa kanya na maintindihan ko. Hindi in a way na aawayin kita, magwawala ako, magpo-post ako. Na, in a way na maiintindihan ko, sasabihin mo lang sa akin yung totoo. Kasi, yung tao naman, whether babae man yan or lalaki man yan, pagkakausapin mo lang yan ng dahan-dahan. In a way na that person will going to feel na I can trust you with my secrets, I can trust you with my opinions, then magsasabi yan sila. Hindi, wala naman problema yan magsasabi yan sila. In a way na dahan-dahanin mo lang. Pero kung andun sa point na parang sisigaw ka na, parang awayin, ano ba totoo dito, ganyan. So, syempre, nobody's perfect, diba? Lahat tayo may flows. Lalo na pag umpisa ninyo sa away, di magkaaway, hindi na lang sasabihin kasi, yun nga, nag-aaway lang din. So, yun. So, I can see here Gemini, Aries. I can see Capricorn, as I said. Sun, Moon, Rising, Venus, and the rest of the signs I mentioned earlier. So, Gemini, that is my reading for you. Thank you and God bless.